NBA All-Star Game, mas naging exciting na ang format, bubuo ng 4 na team. At Warriors panalo kontra Memphis, grabe ang epekto ni Stephen Curry sa laro. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Barack Obama ay nagsalita para sa lahat at walang pinipiling salita. Sinabi kay Tyrese Haliburton, kailangan niyong magkaroon ng kaunting pride sa All-Star Game na yan. Sa nakalipas na higit isang dekada, ang All-Star Game ay naging isang pagkadismaya. Maging ang commissioner ng NBA na si Adam Silver ay sumang-ayon sa sinabi ni Obama. Tandaan kung paano niya ipinamahagi ang tropeyo matapos ang laro noong nakaraang taon. Sa Eastern Conference All-Stars, kayo ang may pinakamataas na puntos. Aba, congratulations. At patuloy na ginagawa ito sa loob ng maraming taon. Ang All-Star Game ay bumagsak sa pagiging isang hindi kompetitibong palabas na mahirap panoorin, na siyang pagtatapos ng isang linggong pagdiriwang ng basketball. Gayunpaman, hindi pa sumusuko si Silver sa laro, at ngayon may panibagong solusyon ang liga. Ngayong taon, malamang na ang All-Star Game ay magtatampok ng 4 na koponan na binubuo ng 8 manlalaro bawat isa, 3 All-Star teams, at ang team na mananalo sa Rising Stars Challenge sa event para sa mga rookies at sophomores na magtatagisan sa isang mini knockout tournament. Ang balitang ito ay inilabas ni Shams Charania ng ESPN. Ayon sa ulat, ang liga ay seryosong pinag-uusapan ang pagbabagong ito sa format. Tinalakay ng mga opisyal ng liga ang bagong format noong Biyernes, kasama ang competition committee na binubuo ng mga gobernador, tagapamahala ng mga koponan, mga manlalaro, coaches, na mga kinatawan ng Union. Ang 4 na koponan ay maghaharap. Halimbawa, Team 1 versus Team 3 and Team 2 versus Team 4, at ang mga nanalo ang aabante sa final round ng torneo. Hindi ito nalalayo sa ginawa ng NHL sa kanilang All-Star Game, bagamat mas malayo pa ang kanilang inabot sa paggawa nito bilang isang 3-on-3 game. Isang nakakaaliw na exhibition na malayo sa regular season at playoffs. Sinusubukan ni Silver na iwasan ang ginawa ng NFL, wala ng Pro Bowl game, tanging isang flag football exhibition at ilang skills competitions na lamang. Ang mga manlalaro ng NBA, kabilang si Stephen Curry, na ang Warriors ang magiging host ng All-Star Game sa San Francisco ngayong Pebrero, at mga opisyal ng koponan ay patuloy na nakikipag-usap sa liga upang makahanap ng mga ideya na maaaring magbigay ng sigla at kompetisyon sa laro. Sinubukan ng liga ang pagpili ng mga koponan sa estilong playground na nakakaaliw ngunit hindi na isalba ang laro mismo. Dinagdagan din ng NBA ang cash donation sa charity para sa koponan na mananalo, ngunit wala ring naging epekto. Ang tanging magandang All-Star Game sa nakaraang dekada ay noong 2020 in Chicago, kung saan maraming bagay ang nagsama-sama. Una, ito'y naging dikit na laro at ang unang taon ng Elam target score ending na kakaiba. Higit sa lahat, ang laro ay naganap ilang linggo matapos ang trahedya ng pagkamatay nina Kobe Bryant, kasama ang anak niyang si Gigi, at 7 iba pa sa helicopter. Kaya't mayroong vibe na kailangan nating maglaro ng maayos bilang parangal kay Kobe, na bihira nang makita mula noon. Ang pinaka nakakuha ng interes noong nakaraang All-Star Game at babalik ngayong taon sa ibang anyo ay ang Stephen Curry versus Sabrina Ionescu 3-point shootout. Ang All-Star Saturday Night ang pinakamagandang bahagi ng weekend sa mahabang panahon, at ang shootout ang nagdagdag ng saya rito. Magbabago ba ang dynamics ng Sunday Game sa pamamagitan ng bagong format, isang mabilisang knockout round na may mas maliliit na koponan? May mga pagdududa ngunit sulit itong subukan. Kailangang gumawa ng hakbang ang liga. Ang realidad ay ang mga All-Star players ay umiiwas sa injury, bukod pa sa ito ang huling araw bago ang halos isang linggong pahinga ng liga. Halos lahat ng nasa All-Star Game ay may nakaabang ng charter flight para magtungo sa mga tropikal na destinasyon. Ang laro ay parang huling araw ng klase sa eskwela. Magbabago kaya ng format ang pananaw ng mga manlalaro? Kailangan subukan ng liga, kaya bakit hindi ito? Anong masasabi niyo mga kaibigan sa format na ito? Samantalang pangalawang laban na ng Warriors sa NBA Cup kontra Memphis Grizzlies, sa pagbubukas ng laro unang nakapuntos si Lindy Waters sa 3 para sa Warriors. Jaren Jackson mabilis iniwan si Draymond para sa isang easy basket sa paint. 5 points for Memphis. Desmond Bane na siyang binalitang hindi maglalaro, ngunit biglang pumasok sa game na ito at nagparamdam agad isang 3 ang binitawan. Pasok! Buti na lang sinagot ang 3 na ito ni Andrew Wiggins, kasama ang isang magandang pasa mula kay Curry para sa isang easy layup for Warriors para maging tabla ang score sa 10.
Draymond Green nagmamadali mga kaibigan. Isang magandang finish ang ginawa patungo sa paint basket. Kasama ang isang magandang pass patungo kay Wiggins sa ilalim para gawing 14-10 ang score leading for Warriors. Timeout ang Memphis. Sa pagbabalik, isang magandang pass ulit sa ilalim at ngayon naman mula kay Lindy Waters patungo kay Wiggins. Nakatulog sa depensa si Zach Edey. Ngunit bumawi naman ito sa kabila. Ramdam ang sukat sa ilalim para sa 2 puntos at ito ang mas masakit. Edey bumitaw ng 3 at pumasok. Warriors nakakuha ng steal. Sumubok si Wiggins ngunit supalpal. Buti na lang sumunod si Payton para sa isang easy basket. Sinamahan pa ng magandang pass ng mag-cut si Kevon Looney. Wala ng 1 1/2 minuto sa unang quarter, Buddy Hield nagparamdam na ng inatake nito ang paint basket. Kasama ang magandang pass patungo kay Slomo para isang easy basket. Score 28-29 end of first quarter in favor of Golden State. Sa pangalawang quarter, Warriors naka-steal at tinapos ito ni Jonathan Kuminga sa isang high-flying layup. Bumawi naman agad si JJJ, isang layup rin ang ginawa ng inatake nito ang paint. Moses Moody tumutulong na sa Warriors, isang 3 ang ginawa. Pasok at ito mga kaibigan, isang sensational pass ang nagawa ni Brandon Podziemski nang iniligtas nito ang bola patungo kay Jonathan Kuminga. Wala ng 5 1/2 minuto, Waters bumitaw ng 3. Pasok mula kay Stephen Curry. Stephen Curry patungo kay Draymond sa paint basket, ngunit bumawi ng 3 sa kabila mula kay Laravia. Score 53-44. Nang magawa ni Curry ang kanyang unang basket, 2 minuto ang natitira sa ikalawang quarter. Medyo awkward ang landing ni Lindy Waters nang sinubukan nitong i-block ang isang layup ng Memphis. Grizzlies players umatake. Magandang pass ang ginawa ni Bane pero mintis. Buti na lang ay nilinis pa rin ito ni Desmond. Desmond Bane binubuhat ang Memphis for 2 points. Curry sinayawan ng depensa ng Memphis. Inatake ang paint over sa 2 Grizzlies players. Pasok, 7 points for Curry. Sa panimula ng ikatlong quarter, si Stephen Curry agad ang unang nakapuntos. Ito, Green uminit sa 3. Una, veterans connection Curry to Draymond Green para sa isang 3. Pangalawa mula kay Brandon Podziemski, humataw si Draymond. Ang sumunod, nagpakita ng chemistry ang Warriors, Green to Curry to Jackson Davis sa ilalim. Timeout ang Memphis. Memphis hindi sumusuko. Magandang pass ang ginawa ni Smart patungo kay Bane sa ilalim. Bumaba sa siyam ang kalamangan ng Warriors nang magawa ni JJJ ang isang mahirap na drive at isang dirty play mula kay Draymond. Miscommunication. Draymond magandang pass ang ginawa sa ilalim patungo kay Wiggins. Buddy Hield inatake ang depensa ng Memphis. Magandang pagtatapos ang ginawa sa ere. Third basket for Hield. Stephen Curry ulit. Nakakuha ng steal, hindi nagdalawang isip. Tinira agad sa labas ng arc. Pasok. Sinundan naman ito ng magandang pasa ni Anderson patungo kay Jackson Davis. Bumalik sa 14 ang kalamangan ng Warriors sa 3 ni Podziemski. Mula sa pass ulit ni Anderson. Center versus center. Naisahan ni Jackson Davis si Jaren Jackson. Iniwan ng mag-isa. 3 segundo ang natitira sa third. Humabol pa ng isang 3 si Buddy Hield. Umabot sa 18 points. Ang kalamangan ng Warriors nang magawa ni Anderson ang kanyang 3-point attempt. Naging 20 points dahil sa fast break ni Brandon mula sa pass ni Draymond Green. Wala nang 8 1/2 minuto, mainit pa rin si Green sa 3. Pasok, naging 24 points. Ang kalamangan ng maipasok ni Moody ang isang 3 mula kay Podziemski. At dahil sa malaki na ang kalamangan ng Warriors sa 4th quarter, hindi na ibinalik ni Steve Kerr si Stephen Curry. Nagtapos siya sa laro na may 13 points, 7 rebounds at 5 assists. At hindi maipagkakaila ang epekto nito sa laro mga kaibigan. Production isn't typical for a Steph Curry night, but the impact is undeniable. Magnet for defenders. Takes 2 with them in transition, which leads to a rim run, turning the corner, and finding a shooter, and then again through the lane. It creates a vacuum behind him. It on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.